mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking channel. Yan, so yan meron tayong i-repair mga ka-viewers. So ito po ay isa namang Bluetooth speaker. Ayan. So yan katulad ng ni-repair ko nung nakaraan. So ito ganito din. So mga ka-viewers, ang problema naman ito, sabi ng may-ari ay hindi tumutunog, hindi na walang power. Pero pag sina-charge, meron naman siyang meron siyang ilaw, mayroong indicator, pero pag ino-on, hindi na nag-on. Yan. So ito po ating i-repair ngayon mga ka-viewers. Pero bago pa natin ito simulan, yan. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel diyan, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. Yan po. At paki-like na rin yung ating video pag inyong nagustuhan. Yan, at pakipindot na rin yung bell button yun dyan sa taas mga ka-viewers. Pakilagay na rin sa all para kayo po ay ma-update or updated sa mga video tuwing ako'y nag-upload. So, start tayo mga ka-viewers dahil ito po ay walang power. So, yung gagawin natin dito ay, yan, ititest muna natin dahil mayroon ako itong pang-test. Ito. So, itong pang-test ko, ayan ito. Yan, 5 volts lang ito mga ka-viewers. 5 volts lang, 5 volts. Kasi yung kanyang ibang bilog siya mga ka-viewers. Yan, bilog yung kanyang charging port. Bali, dalawa yung kanyang mga charging port, bilog, at saka ito, yan, pati ito, dalawa sila. Kahit saan dyan, pwede nyo gamitin, huwag nyo lang isabay. So, kahit saan dyan, mayroon kayong ganito na mabilog, yan so, para dito yan. So, taas natin sa mga ka-viewers, yan kung nakita nyo, okay, agwang na. Yan, kung nakita nyo, mayroon siyang mayroon siyang indicator light, yan yan, mayroon siyang mga ka-viewers, mayroon siyang indicator light. Nga lang, pag i-on natin, yan walang display. So wala siyang display mga ka-viewers. Yan, ito pang sinasabi ng may-ari na hindi nagpa-power pag ino-on. So yan po yung ating mga ka-viewers, ating tingnan ngayon kung ano po ang kanyang problema. So yan, kuha lang ako ng mga ka-viewers, kuha lang ako ng screwdriver at i-open natin to. Yan. So nga pala, mega loud shoutout pala sa inyong mga ka-viewers, sa mga palaging sumusuporta dyan sa aking YouTube channel. Yan, mega loud shoutout po sa inyong lahat, sa mga solid viewers, organic viewers, sa mga aking mga subscribers. Yan. Lahat na sumusuporta at palaging nanonood sa aking vlog, sa aking upload na video. So mega loud shoutout po sa inyong lahat. Yan. So pag ganito yung speaker nyo mga ka-viewers na walang power or wala siyang display, yan. So i-check up yung muna kung anong dahilan. Kailangan nyo munang i-open at tingnan kung mayroon mga sunog sa ilalim. Yan, medyo maingay dito mga ka-viewers dahil mayroon ngayong tawag dyan, mayroong mga kandidato na nandito sila at kaya sa Illinois. At mayroon daw meeting, so kaya maraming tao, kaya medyo maingay. Ayan, na-open natin mga ka-viewers itong kanyang pinaka-board. Tapos tingnan natin siya kung anong kanyang problem, bakit siya walang power. Baba ko muna mga ka-viewers dahil ko lang muna yan para makita nyo po at lakihan natin yung screen. Yun. So nakita ko dito wala naman siyang sunog, wala siyang sunog mga ka-viewers. Yan, wala siyang sunog dito, so wala naman. Ngayon ang natin ngayon, bakit siya hindi nagpa-power. So try nating tanggalin tong kanyang baterya at ititest natin mga ka-viewers kung mayroon ba itong laman. Yan, so kuha lang tayo ng tester. Yan so yung tester ko medyo lulubat na to at mahina na yung kanyang baterya at medyo madumi na, hindi ko nalinisan mga ka-viewers. Yan, so medyo lobat na rin yung ating tester. Kailangan ng palitan ng baterya. Yan.
So, saan ko ba ito ilagay? Yan, hindi makita. Yan, so ano tayo ng voltage. Yan. Ito ang ilagay. Yan, kita na siguro yan. Tapos, itong tinanggal ko na sa baterya, itry natin siyang itis mga ka-viewers kung meron ba itong laman. Yan. So nakasit tayo sa, ayan, mali pala. Yan, nakasit tayo sa DC. Ayun. Wala at siya walang ano. Tapos dito sa kabila. Yan. So parang walang laman tong material na to ah. Ang laman ah. Tara natin ano, dito natin ititis sa pinaka-board. So dito natin ititis sa ano, sa pinaka-board mga viewers dahil mahirap yung ano siya, napakalit ng kanyang contact. So hindi ko siya pwedeng tusukin dahil nabali yung aking ano, yung disc probe ko. Nabali yung pinakadulo kaya hindi makatusok na. Kailangan ko pa itong paliitin yung pinakadulo para dyan. Yan, so ngayon tutusukin natin itong pinaka-board niya mga viewers kung yan, meron tayong makukuha ditong laman ng baterya. Kano yung laman ng baterya, bakit siya ayaw mag-power. Yan, ayan o. So drain yung kanyang baterya mga viewers, walang laman. Ayan o, walang laman. 0.8 lang, 0.8. Hindi nga maabot ng hindi nga siya maabot ng 1 volts. Ayan o, 0.8 lang, 0.7 millivolts. Wala na itong baterya na to. Hindi mo itong baterya na to. Yan. So ngayon, next naman natin gawin mga kabers, tanggalan natin ulit to at isalpak natin to. At kunin natin ng voltahe kung meron bang nilalabas na voltahe yung ating pinaka output galing sa IC. Ayan, sana yung aking pinakadabis na charger. Ayan. So, salpak natin ito aking pang-testing mga kabers na charger. Ayan o. Ayan o, nag-blink-blink, diba? O, nag-blink-blink. So, ngayon, ititest natin yan mga viewers. Kung mayroon pa tayong makukuha dyan na voltahe galing sa kanyang IC or charging IC. Dapat meron tayong makukuha dyan kasi pag wala, ibig sabihin, sibak na yung kanyang pinaka-charging IC mga viewers. So, dito tayo. Ayan na kasi tayo sa DC. So dapat meron tayong makukuha dito para malaman natin na okay pa yung kanyang pinaka charging IC. So pag ganitong klaseng speaker mga viewers, dahil ilang beses na ako nakaka-repair ng ganito, ito siya ay naglalabas to ng 8 volts dahil ang baterya nito ay naka-series dalawa. So kung naka-series 3.7 plus 3.7 ibig sabihin ano yan, 7.4 volts. Ayan. So 7.4 at ang ilalabas naman dito galing sa IC ay 8 volts para magcha-charge itong baterya na to dahil ano siya. So ngayon dahil nakasit tayo sa DC, kukunin natin ng voltahe ito mga viewers. Yan, lagay ko lang dito. Dapat yan, meron tayong marireading dyan na 8 volts dito. Yan. Yan. Lumuwag pa. Ayan o. Mayroon tayong nare-read na 8.4. Ayan, 8 volts. Ayan o. Yan, tapos dito. Ayan. O, nakita nyo, 8 volts. Ay, hindi pala kita, sorry. 8 volts, hindi pala kita. Kwento ako, hindi pala nakita yung aking ginagawa. Sorry po.
Ayun. Against the light namin din. Kagwang na. Anyan na lang. So, yan. Nako. Hindi makita against the light. Ayun. Kagwang na. Ayun. So, yan. Kuha tayo dito ng voltahe. Ayan, oh. Ayan mga kabers, oh. Mayroon ito nakukuhang 8 volts mga kabers. Yan. So, yung kanyang ano, 8 point, hindi mag-steady yung kanyang ano dahil hindi kasi nakakonect tong baterya. Yan. So, kita nyo nagbe-blink siya dahil walang baterya. Ganito ka talaga siya mga kabers. Pag walang baterya na nakasalpak, magbe-blink-blink lang yan. Yan. Eh, nakita nyo, 8 volts yung ating nare-reading. Ibig sabihin, good po yung ang IC nito. Dahil mayroon siyang nilalabas na 8 volts. So, good po yan mga kabers. So, ngayon, so, ayan. So, dito tayo. Dahil may output to. Ngayon, tagalin natin tong pinaka-baterya. Yan. Tingnan natin bakit siya hindi nagkakarga. So, ito kasi kanina, dahil sinabi ng customer sa akin na wala daw power, kinargahan ko na ito mga kabers eh. Sinalpak ko na itong kanyang mahigit 1 oras. Pero, nung chinecheck ko ngayon, walang karga yung baterya. Ibig sabihin, may problema ito. Dahil dalawa to eh, baka sa isa nito ay nagka-problema. Baka hindi na nagcha-charge, kaya damay-damay na ito mga kabers dahil ito po ay ano eh. Naka-series to eh, yung dalawang to. Okay lang sana kung nakaparallel. So kung may isang sira dyan, pero kahit na siguro nakaparallel, pag may isa na masisira, pag ma-detect ng BMS, hindi magtuloy yung power. Yon. So ito na. Parang wala ata itong BMS eh. Nakadirekta lang. Yan, wala siyang BMS. Nakadirekta lang ata itong mga viewers. Ayan. So, kung nakita nyo, yan o. O, di ba nakita nyo? 7.4. So, tama po yung hinala ko. Na 7.4, naka-series siya. Kasi pag ito po ay nakaparallel, ang mariread natin dito, actually, mariread dito ay 3.7 lang. Dahil parallel lang siya. Ibig sabihin ng parallel, so, yung positive nagsasama, sa negative naman nagsasama. So, positive-negative sa dalawa, nagsasama yon, kaya parallel siya. So, ang ano naman doon, pag parallel, tataas naman yung ampere, the same voltage. Pero katulad dito na naka-series, the same ampere. So, for example, nakalagay dito ay, ano lang siya eh, ilang ampere to? 1,800 milliampere. So, kahit dalawa sila, ang makukuha natin dito na ampere ay 1.8 lang din, 1,800 milliampere. Pero, tataas naman yung kanyang voltahe. Kaya siya 7.4 dahil dalawa pinagsama. Pero saan ina-add tong dalawa. 3.7 plus 3.7. So nagiging 7.4. Yan. Kaya 7.4 sa mga ka-viewers. Dahil itong baterya na to ay 3.7 lithium ion. Yan po ang ibig sabihin niya mga ka-viewers. So, i-open natin siya at tingnan natin kung anong nangyari sa ilalim. Bakit siya hindi nag-charge mga ka-viewers. Yan. Ayun. Dito yung kanyang ano. Yan o. So, tuloy lang i-open natin. Baka may putol or natanggal sa hinang. Kaya siya hindi nag-charge. Ayan, may BMS mga ka-viewers o. Yan o, nakita nyo may BMS. Baka isa din dahilan, baka sira din ang BMS kaya ayaw mag-charge. Ang BMS kasi ay isa po siyang protection sa ating baterya. Kung madidetect na yung ating baterya ay may problema, so hindi talaga magcha-charge. Yun. Ayan mga ka-viewers oh. So, tingnan natin bakit siya hindi nagcha-charge. Yan, kasi mostly sa pagre-repair ko, nagka-problema din dito eh. Dito, wala naman. Wala namang kinalawang. So, bakit siya? Dito tayo sa kabila. Ayan. May pumapasok ata na ano eh. Ayan mga kabers oh. Kaya pala mga kabers oh. Ayan oh.
So ito po ang dahilan. Oh, kinalawang. So sa tingin ko putol na yan, you know. Kaya po hindi nakapasok yung voltahe. Yan oh. Kaya pala hindi nakapasok dito yung voltahe. Yan, galing sa ating output sa ating charging IC. So, yung 8 volts na papasok sana dito ay hindi nakatuloy dahil dyan. You know? So, katulad nung ni-repair ko isang araw, pareho sila, naputol na naman yung kanyang tabing wire. So, tawag po dito ay tabing wire. You know? Ayun. Ayan mga kabers, oh. Ayun. Wala na. Putol na yung kanyang pinakatabing wire dahil sa kalawang na yan. So, ang gagawin natin ngayon, isasolda ko na lang yan uli dito. Ito. Yan, lilinisan ko muna yun. Yan. So, isasolda natin dito. Ito banda, oh. Mag-jumper tayo dyan para magkaroon ng connection yan mga ka-viewers. At ingat-ingat lang po mga ka-viewers na hindi magdidikit yung dalawang contact na yan dahil yan po, pag magdidikit yan, nako, sasabog yan mga ka-viewers. Uusok itong ating baterya. Kaya kunting ingat lang po mga ka-viewers kung kayo po ay nagre-repair ng ganito. Dahil ang lithium ion ay sumasabog ito mga ka-viewers. Yan, kaya kunting ingat lang sa pagre-repair. Yan. Ayun. So mag-jumper tayo dito ng wire papunta dito. Yan, susuldahin natin yan. Yan. Yan, kinalawang pala siya. So katulad ng ni-repair ko nung isang kailan ba yun? Yung isang araw ata ni-repair ko. Ganito din ang problema, putol din yung kanyang tabing wire, yung isang connection, kaya yung voltahe galing sa charging IC ay hindi nakapasok. Ayan, so ayan, salita ng salita ako, hindi ko pala na i-plug yung aking soldering iron. Kagwang na mga viewers. Ay nako, nakalimutan ko siyang i-plug. So yan, i-plug ko muna ito mga kabersa at i-post ko muna sandali. Balikan ko na lang kayo pag mainit na itong aking soldering iron. Ayan o. Ayan, may power na. Ayan o. So yan, may power na po yung aking soldering iron. Napakan ko sa mga kabersa dahil nasira yan, nabali. Napakan ko. Kaya ni-repair ko na lang para magamit ko pa yung aking soldering iron. Sayang naman, matibay naman ito mga viewers. Kahit nga ginagamit ko ito, kahit hindi ko na tinatanggal, kahit ilang oras ko itong nakababad sa outlet, hindi nasasira itong ano niya, yung kanyang pinaka-coil. Matibay. Yan. So bakit ba tayo napunta dito? Yan. So yan ko muna yan. Painitin ko muna at balikan ko na lang kayo pag mainit na yan mga kabirsa. I-prepare ko na lang yung wire na pang jumper dyan. So yan, stay tuned lang ulit mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, meron na po mainit na po yung aking pinaka soldering iron. Ayan, at meron po akong ka-viewers, meron akong ni-ready na. So ito po yung aking gamitin para pang jumper dyan sa ating baterya na naputol yung pinaka-tabing wire. So yan po mga ka-viewers. Yan, pakita ko sa inyo uli ha. Yan o. Yung tabing wire dito, yan o, dito po yung kinalawang, yan o. May bakas ng kalawang. So naputol yung tabing wire, kaya wala nang supply na pumapasok dito sa ating galing sa BMS papunta sa ating baterya mga ka-viewers. Yan, yan o. Kaya yun po siya. So ito yung aking pang jumper, maliit lang na wire. Yan. So patakan na natin ito ng mga ka-viewers, soldering lead, yung ating contact ng tabing wire para maidikit natin to. Yan po muna ako ng soldering iron. Yan mga kabisa, patakan natin to ng soldering lead. At konting mga kabisa, dahan-dahan lang, baka magdikit yan, masisira yung ating baterya. Yan. So mayroon na. So dito naman tayo sa pinaka-baterya. Patakan din natin ito mga ka-viewers, yung ating pinaka-baterya. Yan o. Diyan banda, wait lang. Maiksi ha. Yun. At atin susuldahin. Yan. Yan. Didikit na yan dahil ano naman eh. So ngayon, yan, tatap natin dito mga ka-viewers. So dito tayo una mag-tap sa ating pinaka connection sa galing sa BMS. Yan, mag-tap tayo dito mga ka-viewers. Dito tayo una mag-tap sa BMS. So dahan-dahan lang, wag yung pagdikitin niya yung niyan dahil pag dikit yan, so aaring mag-spark yan
at sasabog yung ano nyo, baterya. Yan o. Yan o, naisolda na natin siya. Yan o, naisolda na natin. So ngayon dito naman tayo sa dulo. Yan. Yung pinaka-positive. Sa pinaka-positive. Yan. Ito tayo. Yan o. Yan. Tapos, dampian natin yung soldering iron para matunaw yung lead, mga ka-viewers. So, pag ganito yung i-repair nyo, mga ka-viewers, kailangan nyo talaga ng soldering iron dahil hindi naman didikit yan, mga ka-viewers, pag wala, hindi nyo isasolda. Yan. So, kailangan talaga ng soldering iron. Yan, tapos na po, mga ka-viewers. Yan ako may soldering iron. Yan, tanggalin ko muna sa sakan. Ayun. Nakita nyo, tapos na. Yan, nakahinang na dito at nakahinang dito sa baterya. Ayan. So ngayon, ano natin to, isasara to ulit natin, mga viewers. At sa ulit natin yung kanyang pinaka-cover ng baterya. Yan o. Ito. Sa ulit natin dito ulit at balutan natin ng ano. Meron kayong electrical tape, pwede. Yan, mga viewers. Para iwas short circuit, mga ka-viewers. Yan, hindi pala kita. Yun. Yan o. So, balutin natin to ng tawag dyan, electrical tape. Meron naman ako ditong electrical tape. Sana ba yung electrical tape ko? Kagwang. Ayun, sana yun na ilagay yung electrical tape ha. Kagwang na. Kagamit ko lang yun. Naku. Nawala pa ata yung ano ko. Ano ito pala. So yan. So yan ito na, mga ka-viewers. Yan. So babalutan natin siya ng electrical tape para hindi mag-short yan. Yan dito. Tapos yan. Dito din, mga ka-viewers. Yan. Babalutan natin yan para secure yung ating repair at hindi basta masisira, mga ka-viewers. Yan. Ayun. Ayun. So ito na. Ito na, mga ka-viewers. Ito na yan siya. Yan. So nabalutan na natin. Yan. Try natin siyang i-ano, fix dito kung magkakarga ba ito, mga ka-viewers. Yan. Yan. Ngayon, sana yung nawala pa ata yung ano, nawala pa ata yung pinaka ito. Pagtay na ako. Nawala yung doon pala. Kala ko nawala yung screw nito. Yan. Yan, ganun siya. Kumapal siya kaya yan, so natin itong kanyang pinaka-screw, mga ka-viewers. Yan. So ganoon ang pag-trace ng sira ng mga mga ka-viewers, Bluetooth speaker. Kung sakaling yung speaker ay hindi nagcha-charge, so try nyo itong ginagawa ko kung paano ko siya tinitrace para makita ko yung salarin, bakit siya ayaw mag-charge. Yan, test nyo muna yung voltahe galing sa ating charger kung mayroon. Yan, pangalawa nyong i-test dito na sa pinaka-charging IC sa ano niya. Kung mayroon naman yung output yung ating pinaka-charging IC, so pangatlo nyo i-test doon na sa kanyang baterya. Tingnan nyo yung baterya kung buo pa ba o hindi na. I-off katulad dito. Ino-open nyo lang. Anong ginagawa ko na, in-open ko lang siya. At nakita ko na putol pala yung pinakatabing wire. Kasi sa mga Bluetooth speaker, mga ka-viewers, kadalasan talaga nangyayari ito. Naputol yung pinakatabing wire. Kaya wala nang supply na makakapasok papunta sa ating baterya. Kaya ang baterya hindi nagcha-charge. Dahil nga sa kadahilan na wala nang supply na nakapasok sa kanya. Siya na yung butas dito. Yan. Kaya siya hindi nagpa-power. So hindi din ito ang dahilan, mga ka-viewers, bakit ang hindi nagpa-power. Minsan din
baka sira din yung pinaka-charging IC kaya hindi din nagpa-power dahil hindi na pag sira yung ating charging IC, hindi nagbibigay ng output yan papunta sa baterya. Kaya hindi makargahan yung baterya. So yan. Ayun mga kabers, i-charge ko muna siya. Ayun, nagbi-blink siya. So hindi nakakonect yung baterya na to. Ngayon, saan ba to? Ayan, natanggal sa ano ito. Natanggal yung kanyang pinaka-pin. Kaya pala ano, hindi siya nag-blink pa rin siya. Ayan, so ayun. Ayun, oh. O, di ba nakita nyo? So, ano, okay na siya. Hindi na nag-blink. Ngayon, ititest natin tong output. Dapat, habang naka-charge, dapat ay tumatakbo din yung ano, or nagkakarga yan. Yan. Yan, oh. So, yan, nakasit tayo sa DC. Yan, oh. So, try natin siya ulit mga kabirsa kung mayroon na ba siyang output. Nakita. Ayun. Ngayon, tingnan nyo ating tester ha. Ayun. Kung mayroon na ba tayong nagkakarga na ba itong ating baterya. Tagwang na. Ayaw ma-plaster ha. Ano na lang. So, ititest ko sa mga kabirsa ha. Tingnan nyo ating tester. Kung nagkakarga ba siya. Ayan o. Ayan, 4.7, di ba? Ibig sabihin, nagkakarga na yan mga ka-viewers at may laman pa ata itong ating baterya. Wait lang ha. Tara natin siyang iwan mga ka-viewers dahil may laman na yung ating baterya dahil wala tayong nare-read doon sa baterya dahil naputol yung pinakatabing wire. Ngayon naidugtong ko na. So tara natin siyang i-open. Yan, wala pa rin siyang ano mga ka-viewers, wala pa rin siyang display. Ano nangyari dito ah? So, lobat pa itong yung ating baterya. So yan, habang iniintay natin ito na magkakarga, yan, mag-shoutout muna tayo mga ka-viewers. Saktong-sakto, pag matapos na ako mag-shoutout, baka magkakarga na yan mga ka-viewers. Ayan, shoutout tayo ulit mga ka-viewers. So, mega love shoutouts kay Sir John Santiano. Ayan. Salamat Sir John sa inyong walang sawang pag-support sa aking mga upload. Ayan. Mega love shoutout po Sir John Santiano. At si Sir Alex Parone. Ayan. Mega love shoutout po Sir Alex Parone. Sir Florindo Isidro. Ayan. Ryan De Leon. Ayan. Sir John Mercado Jr. At si Sir Manuel Mahadukon. Ayan, mega love shoutout po Sir Manuel Mahadukon. Sir Ferdinand Lopez. Ayan, at sa kanyang anak na si Liam Oxley Lopez at sa isa pa rin niyang anak. Ayan, mega love shoutout po sa inyong mag-ama. Ayan, at ano na rin kay Sir Inmar Dison, Sir Edgardo Jr. Dato Talavera, Sir Edgar Macam, Sir Vicente Biboso Bandiquillo, Reynaldo Macasiano ng Jimmy Cavite, at saka si Beljan Calderon, Ferdi Ronquillo, Sir Emerald Quillosa, Sir Cesar Plistado, Sir Anastasio Certisa, Sir Darmin. Ayan po, mega love shoutout po sa inyo. Sir Jolrins Balyeros, ayan po. Ma'am Raquel Dagawin, ayan. At saka si Sir Chris Legitimas. Ayan po, mega love shoutout po Sir Legitimas. At ano din? Mega love shout out din sa aking mga kapwa tech vloggers at kapwa mga content creator, mga vlogger. Ayan, so mega love shout out po sa inyo mga idol. Master, idol, ayan, mga lods. Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, ayan. Inting Butingting, Andy Rabino to. Maya Vlogs, Teletecture, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix in Review, Liuda Tech TV, John P. Technician, Rodolph Oy Studio,
Yoyong's Repair and Tutorial, Ortic TV Official, Tactics PH Official, Tons by Vlog, Jimenez Iban Vlog, Pilam Country Living, GOG's TV, White Fairy, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, GEG Channel, Softic TV, Kere Mendoza Vlogger, Idol Nail Vlog, Elstick TV, GFC TV, at saka si Sir Idol Guido Florence Junior Halin or Ball Peniticher Vlogger ng Quezon City. Yan, may shoutout po sir. Lynn Abali Lifestyle, tsaka si Jos Electrical Vlogs or Jos Electronic Vlog. Ayan. Mercy Wirham, Amigos Amigas, Janine Gracia, Chona Incabol, Leotech, DJS Channel, Tiger Said, Lex TV Official, Jeros Flores Mix Vlog, Abi the Explorer, Life in Japan Countryside, Iconic Insight and Beyond, Lens TV Vlog, Nanatanan, Maskarang Vlogger, at saka si ano pa yun, Marco Francis 713 Mix Vlog, Code Expert, Diosdado Vlog Channel, Island Store, at saka si 8QC TV, Kisnel Channel, Borodo Channel, ayan. Tsaka si Kayari Vlogs, mega lang shoutout po idol, Kayari Vlogs, Anonymous Vlog, Jinky Inok Vlog, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, Digidisco Hunter, Ifras View, Digilin Mix TV, Miss Jamie Balina, at saka si Idol DGM Mix Vlog, ayan, mega lang shoutout po sa iyo idol, DGM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, Master Reduce pa, Monarch Smart TV, Michael Jackson, PBG Blabber Pan, Kayari Vlogs, yan, at saka si Baybayong TV Mix Vlog, mega lang shoutout po idol. Ayan. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po. So yan, susunod na lang po. Ayan. So dito tayo. Baka ito po ay nagkarga na. Kasi pag ito ay hindi nagkarga, ibig sabihin baka sira na po itong kanyang pinaka baterya. Ayan, wala pa ring power mga ka-viewers. Ayaw pa ring magkarga. At ayun, yan, nag-action na. So yan o, kumislap o, yan o, nakita nyo. Try kong i-open na. Ayun o. O, kumislap. So kulang pa ang voltahe nito mga viewers. Ayan. So ayan. Stay tuned lang ulit mga ka-viewers ha. Balikan ko lang po kayo. So ayan mga ka-viewers, ay tapos ko na pong ma-asim tawag dyan. Tapos siguro ito ay nagkarga na dahil na-assemble ko na at hindi ko na palang nilagay yung pinaka-screw niya. Ayan. So nung kanina nakita nyo ay hindi pa siya nagkarga. So ngayon siguro nagkarga na to dahil mahigit na 30 minutes ko siyang china-charge. Yan, dahil sa tingin ko ay na-drain na-drain talaga siya. So yan. So nakita nyo at the same time, ayan may power na yung ating, pero naman talaga yan, dati pa yan may power. So ang ang issue ay walang display dito, kahit ino-on siya walang display. So ngayon mga ka-viewers ay atin na siyang i-on. Kung sakaling yan po ay mag-o-on na mga ka-viewers dahil kayo na pa yan naka-charge Yan, mainit niya dito So tingin ko nagkakarga yan Yan. Yan. Pero kung sakaling ang baterya nyo mga ka-viewers ay hindi na nagkakarga, yan. So ang technique dyan, kunin nyo muna at try nyo siyang indirekta sa 12 volts na power supply. Yan. Yung dulo ng baterya at saka yung dapat positive at negative. Pero idirekta nyo doon sa 12 volts, dapat wag nyo siyang iwanan. Dapat i-monitor nyo. Pag medyo uminit na yung baterya, pwede na yon. Tanggalin nyo na. At yan. Lahat. For example, dalawa yung baterya. So yung isa, kung sa tingin nyo uminit na, tanggalin nyo at i-test nyo. Yan. Pag nagkarga na talaga yon, yung isa naman, idirekta nyo, idirekta sa 12 volts na power supply. Yan. Huwag nyo nang ipadaan sa BMS kasi yung board nito ay mayroon itong BMS. Yan po. Sa mga baguhan nga pala, sa mga baguhan pa lang na hindi alam, ang ibig sabihin ng BMS ay Battery Management System. So yan po ang ibig sabihin ng BMS. So ituro ko din sa inyo yung basic lang talaga na function ng BMS. So kung for example,
mayroong problema dyan sa pinaka-system or doon sa connection, so maaaring hindi pa ano ni BMS yung supply para hindi masira yung pinaka-baterya. So yan po ang purpose mga ka-viewers ng BMS. Siya po ang nagmamanage ng ating baterya. Kaya nga tinatawag siya na battery management system. Ayan. So siya po ang nag-balance din ng ating baterya. So pero meron naman talagang binibenta na tinatawag na balancer. Pero yung BMS kasama na yan siya eh. Yan. So kaya tinatawag siyang BMS. So protection yan sa ating baterya. At in the short so ibig sabihin ay protection sa ating baterya. So yan po ang ibig sabihin ng kabisa. Sa mga master natin dyan, huwag nyo nang intindihin yung sinasabi ko dahil kayo po ay, alam ko ay master na at alam nyo po kung anong ibig sabihin yan. Yan po, ang itong kunting paalala lang po sa ang video na to ay para lang po sa mga nag-start pa lang sa pagre-repair or katulad sa akin na ano pa lang, hindi masyadong magaling. Hindi ko naman sinasabi na ako ay magaling. So yan. So itong video na to ay para lang po sa mga baguhan or nag-aaral pa lang. So yung nag-start pa lang na magre-repair. So yun, itong video na to ay para po sa inyo mga ka-viewers. At ito pong ano pala, meron pala akong subscribers na ayan, nakalimutan ko na yung pangalan. Ayan, pasensya na sir, nakalimutan ko yung pangalan nyo, pero alam kung kayo po yung nanonood ngayon sa video na to. So ito na po sir, yung video na to. Ito na po yung sinasabi nyo na paano i-connect yun, yung mga wirings niya. So kung sakaling nalilito kayo kung nalilito po kayo sir sa kanyang wirings, ayan. So sundan nyo lang po yung pagre-repair ko kung paano ko na wirings. Ang importante dyan, dapat tandaan nyo kung saan yung sa battery, yung connection sa baterya. Dapat huwag niyo yung ipag-reverse kasi pag na-reverse yan, patay, sira yung yung inyong Bluetooth speaker. So kung paano siya nakakonect, doon po, ganoon din po nyo isauli. Kung sakaling hindi ko yung matandain, so ang gagawin nyo sir, yan sa nag-comment sa akin kagabi, nakalimutan ko yung pangalan, isinulat ko kagabi, so nakalimutan ko. Ayan po, so sir, itong video na sir ay para po to sa inyo sir. Ayan, yung tanong sa akin kung paano i-wirings. At hindi lang naman itong video na to, mayroon pa akong ibang video kung paano i-wirings ang pag-repair ng speaker. So yan yun sir. Ito po, sundin nyo lang po kung paano ko siya ini-wirings. Ang importante lang dyan ay huwag nyo siyang ipag-reverse. Ayan. Dahil yung positive sa positive din. Dahil pag na-reverse nyo yan, nagkamali kayo dun sa pag-wirings, maaaring masira yung inyong Bluetooth speaker at hindi ninyo magagamit yan. So kung hindi kayo matandain, i-video nyo muna. Ayan, i-video nyo kung paano siya tinanggal, i-video nyo or picturean. Or mas mabuti, i-video nyo habang kayo nagtatanggal para kung pag sa uli nyo na nalimot na hindi nyo na natandaan kung saan yung kanyang connection. So tingnan nyo lang yung video para masundan nyo. Ganun po yung ginagawa ko dati sir nung ako ay baguhan pa rin sa pagre-repair. Nung nag-start pa lang ako sa pag-repair nito. So ang ginagawa ko ay binibidyo ko siya bago ko siya tinatanggal. So pag once isinauli ko na, dahil siyempre pag madaming wirings nakalimutan ko na kung saan yun. So tininan ko lang yung aking video para hindi ako magkamali. So ganoon lang sir. Yung sa akin kagabi nag-message kung paano po ito wirings. So marami naman din ako mga upload dyan na mga Bluetooth speaker kung paano i-repair. So yun po sa iyo sir. Salamat po sa inyong panonood sir. Ayan. At sa inyo din mga ka-viewers. Ayan. So ito po ay yan. Marami pa akong sat-sat eh. So yan. I-test natin ito mga ka-viewers. Sinisingit ko lang yun dahil yung mayroon din na nagtatanong sa akin eh. So ito. Iuna natin. Ayan. So ayan o. Meron na tayong display. Ayan mga ka-viewers, gumagana na. Meron na tayong display di ba kanina? Wala yan. Kahit ino-on ko siya kanina, wala. Yan. So ang pinaka main problem nito pala ay natanggal lang yung wirings, yung tabing wire naputol dahil sa kalawang. So walang contact yung isang linya kaya dahilan na walang supply na nakapasok sa ating battery at tuluyan na na-drain yung ating baterya. So ang ginagawa ko lang dito, yan. So sinuplayan ko lang ng 12 volts para gumana yung baterya. So yan mga ka-viewers. Yan po. So ganoon lang ang pag-repair ng Bluetooth speaker. So ang una nyong gawin, kailangan nyo lang i-troubleshoot at hanapin nyo yung sira. Ang unang-una, kailangan nyo siyang tawag dyan, voltage checking para malaman nyo kung mayroon pa bang nag-in ng voltahe galing sa IC o wala. So yan mga ka-viewers, okay na yan. Ayan o, Bluetooth. So shift natin sa FM. Kagwang na. Yan na yun. FM.
Yan. Ayan. Ayan. So okay na mga kabiyers, huwag na nating patagalan, baka makapiright tayo dyan. Baka mag-claim yung may-ari ng, kahit taka dito yan sa amin, baka mag-claim yan ng copyright. Delikado po tong video ko, ayan. So ayan mga kabiyers, ayan, kung mayroon kayo nakuha kunting idea sa ating repair ngayon, so sana po huwag niyong kalimutang i-share sa iba. Ayan, at higit sa lahat, pakisubscribe na aking channel. At i-like nyo rin mga kabiyers para maganahan pa tayo mag-upload ng video na katulad nito. So ayan. So ayan mga kabiyers, dahil okay na to, so kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. So ayan, bye-bye po mga ka-viewers.